Kumusta kayo mga kaibigan? Dala ba ninyo ang mga inilarawang aklat sa harapan ninyo? Buksan ninyo ang mga aklat sa susunod na pahina kung makarinig kayo na isang tunog na katulad nito. Handa na ba kayo? Bueno, magsisimula na tayo. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang napakagulong kalagayan, walang mga tao, mga hayop, mga puno at iba pang mga bagay. Napakadilim at walang kaayusan, ngunit naroon ang Diyos. Ang aklat sa larawan ay banal na kasulatan. Ang Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay nagsasaad ng tungkol sa Diyos at sa pag-ibig sa mga tao. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan at kaligayahan at kapayapaan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay gaya ng puno, mga hayop, at lahat ng ginawa niya ay mabuti. Nilikha din ng Diyos ang tao. Ginawa ng Diyos ang tao upang maging tagapamahala sa lahat ng mga hayop. Ang pangalan ng unang lalaki ay si Adan, at ang pangalan ng unang babae ay si Eva. Sila ay namuhay na masaya sa isang halamanan na tinatawag na Eden. Sinabi ng Diyos sa kanila, "Maaari niyong kainin ang lahat ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Maliban sa isa, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong iyon." Sinabi ng Diyos sa kanila na sila ay mapaparusahan kung kakainin nila ang bunga ng punong kahoy na iyon. Ngunit hindi sila sumunod. Kinain ni Eva at ni Adan ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos at sila ay nagkasala. Makikita ninyo si Eva at Adan na pinaalis mula sa halamanan ng Eden. Nagkasala sila at pinarusahan sila ng Diyos. Magmula noon, sila ay nakaranas ng sakit, karamdaman at kamatayan. Ngunit patuloy pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at ipinangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang tagapagligtas na siyang mag-aalis sa kanilang kasalanan. Si Eva at Adan ay nagkasala at gayon din naman ang kanilang mga anak. Ang lalaking may hawak na kahoy ay si Cain na anak ni Adan. Galit na galit siya sa kanyang kapatid na si Abel at pinatay niya si Abel. Si Cain ay nagkasala at gayon din naman ang mga sumunod na angkan ni Eva at Adan. Ikaw at ako ay nagkasala din. Ang mga angkan ni Adan ay patuloy sa paggawa ng kasamaan at dahil dito ay kailangang parusahan sila ng Diyos. Ngunit mayroong isang taong sumunod sa Diyos. Siya ay si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Gumawa ka ng isang daong o bapor sapagkat magpapadala ako ng isang napakalaking baha." Matapos ang paggawa ng daong ay pumasok si Noe at ang kanyang mga anak sa loob. Inanyayahan din Noe ang lahat ng mga tao na sumama sa kanya sa loob ng daong, ngunit ayaw nilang maniwala na magpapadala ang Diyos ng isang napakalaking baha. Nang makapasok na si Noe at ang kanyang mga anak, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagkaroon ng malaking baha. Ang lahat ng bundok ay natakpan ng tubig. Ang lahat ng mga tao ay nalunod sapagkat hindi sila makapasok sa daong dahil sa isinara ng Diyos ang pintuan ng daong. Si Noe lamang at ang kanyang mga anak ang naligtas sapagkat sila ay sumunod sa Diyos. Si Abraham ay galing sa angkan ni Noe at siya rin ay sumunod sa Diyos. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at Sarah na sila ay magkakaroon ng anak. Kaya kahit na sila ay matandang-matanda na, sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Isaac. Ipinangako ng Diyos ang tagapagligtas na mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng tao
at manggagaling sa angkan ni Isaac. At maaari niyang hugasan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Si Moises ay galing sa angkan ni Abraham at Isaac. Si Moises ay naniwala sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises na umakyat siya sa bundok at doon ay bibigay ng Diyos ang kanyang nasusulat na batas. Sa larawang ito ay makita natin na si Moises ay bumababa galing sa bundok, dala-dala niya ang mga utos ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay sumunod sa kanyang mga utos. Ilan sa mga batas ng Diyos na ibinigay niya kay Moises ay makikita natin sa larawan. Una, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan at ibang mga bagay. Ikalawa, tumigil ka sa paggawa isang araw sa isang linggo upang igalang ang Diyos. Ikaitlo, ang mga bata ay kailangang sumunod sa kanilang mga magulang. Ikaapat at sumusunod, huwag kang papatay ng iyong kapwa. Huwag kang maghahangad na ibang babae maliban sa iyong asawa. Huwag kang maghangad ng gamit ng iyong kapwa-tao. Sinabi ng Diyos na huwag kang magnanakaw at huwag kang magsisinungaling. Noong kapanahonan ni Abraham at Moises, ang sinumang tao nagkasala ay kailangang mag-alay ng hayop upang ipakita niya na siya'y nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ngayon ay hindi na natin kailangan ng maghandog ng mga hayop, sapagkat ipinadala na ng Diyos si Jesus na ating tagapagligtas upang mag-alis ng ating mga kasalanan. Siya'y namatay upang linisin ang ating mga kasalanan. Ito'y dahilan sa pagpunta ni Jesus sa sanlibutan upang tuparin ang pangako ng Diyos na ipinangako kay Eva at Adan. Sa isang takdang araw ay nakipagkita ang isang anghel kay Maria na isang dalaga na nagsabi, Ang banal na Espiritu ng Diyos ay tutulungan kang magkaroon ng isang anak na lalaki. Ang batang ito ang siyang magiging tagapagligtas katulad ng ipinangako ng Diyos. Ang sanggol ay tatawaging Jesus, at siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang anghel ay nakapagkita din kay Jose, ang lalaking pakakasalan ni Maria. At sinabi ng anghel kay Jose ang tungkol sa sanggol na dadalhin ni Maria. Hindi natulog si Jose sa tabi ni Maria hanggat hindi na ipanganganak ang sanggol. Tingnan ninyo ang unang larawan. Ipinanganak na ni Maria ang sanggol na lalaki. Ngayon, tingnan ninyo ang pangalawang larawan. Sa gabi ding iyon, ang mga anghel ng Diyos ay nagpakita sa ilan sa mga pastol. At ang isang anghel ay nagsabi, Ito ang gabi na ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos ay ipinanganak. Sinabi ng anghel sa mga pastol kung paano sila ay makakasumpong ng sanggol. At ang mga pastor ay nagtungo at nakita nila si Jesus at siya ay kanilang sinamba. Sa unang larawan ay makikita ninyo si Jesus noong siya ay bata pa. Sa gulang na 12 ay nakikipag-usap na siya ng tungkol sa Diyos sa mga pangulo ng simbahan. Noong siya ay lumaki na, ay tinuruan niya ang mga tao ng tungkol sa Diyos na kanyang ama. May mga taong naniwala sa kanya at marami din ang hindi naniwala kay Jesus. Ngunit sinabi ng Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos at nais niyang tayo ay sumunod sa kanya. Si Jesus ay may kapangyarihan na katulad sa Diyos. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga mangkukulam. Tignan ninyo ang unang larawan. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag. Tignan ninyo ang susunod na larawan. Binuhay ni Jesus ang lalaking namatay na. Tignan ninyo ang ikatlong larawan.
Si Jesus ay lumakad sa tubig. Si Jesus ay maraming tagasunod na nanood sa kanyang mga ginawa at nakinig sa kanyang mga sinabi. Si Jesus ay gumawa ng mabuti. Siya ay hindi nagkasala. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa Diyos at tinuruan niya ang mga tao na sumunod sa Diyos. Itinuro din ni Jesus na ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Maraming mga relihiyosong tao ang ayaw tumanggap na sila ay makasalanan. Kaya nga sila ay nagalit kay Jesus at siya ay hinuli. Ang mga tagasunod ni Jesus ay tumakbo. Si Jesus ay niluraan ng mga sundalo at pinalo at hinamak. Ngunit si Jesus ay hindi lumaban. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Jesus ay hindi lamang pinalo, siya ay pinako sa krus. Ito ang kaugalian ng pagpaparusa sa mga kriminal noong panahong iyon. Sinabi ng Diyos na ang kamatayan ni Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan. Kinuha ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan nung siya ay mamatay. Kung taos tayong magsasabi na tayo ay makasalanan at tatalikod sa ating mga kasalanan, ay patatawarin ni Jesus ang ating mga kasalanan. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng Diyos? Matapos na mamatay si Jesus sa krus, ay inilibing ang kanyang katawan sa isang yungib ng kanyang kaibigan. Isang malaking bato ang isinara sa pintuan ng yungib, at ito'y binantayan ng mga kawal upang huwag manakaw ang kanyang katawan. Pagkalipas ng 3 araw, ilan sa mga babaeng tagasunod ni Jesus ay nagpunta sa libingan, ngunit wala siya doon. Isang anghel ang kanilang nakita at ito'y nagsabi sa kanila, Si Jesus ay buhay, wala siya rito. Ang anghel ay biglang nawala. Si Jesus ay buhay at buhay pa rin magpahanggang ngayon at nakikinig sa atin kung tayo ay makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Matapos na si Jesus ay mabuhay na maguli, siya ay nakita at nakausap ng mga tao pati ng kanyang mga alagad. Si Tomas, isa sa mga alagad, ay nagsabi, Maliban na makita ko ang mga sugat sa kanyang mga kamay, ay hindi ako maniniwala na siya ay muling nabuhay. Sa larawan ay makikita natin si Jesus na lumapit kay Tomas at ipinakita niya ang kanyang mga sugat. At si Tomas ay naniwala na si Jesus ay nabuhay na muli at dapat na kanyang maging Panginoon. Nais ng Panginoong Jesus na tayo ay maniwala sa Kanya kahit na hindi pa natin siya nakita. Matapos ang 40 araw ng pagkabuhay ng muli ni Jesus, ay inanyayahan niya ang kanyang mga tagasunod sa isang burol. At sinabi niya, Ako ay pupunta sa langit, pag-alis ko, ay kinakailangan sabihin ninyo sa lahat ng mga tao na ako ay napako, upang akuin ko ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat tao na susunod sa akin, ay magkakaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, at makakasama ko sa langit magpakailanman. At isusugo ko din ang aking espiritu upang bigyan kayo ng kalakasan. At nakita nila si Jesus na napas sa langit. At sinabi ng 2 anghel sa mga tagasunod ni Jesus, Isang araw, ang Panginoong Jesus ay babalik na muli. Ito ang sinabi ng mga anghel, at sila ay nawala sa paningin. Sinabi din ni Jesus na siya ay babalik upang sila ay dalhin sa langit at doon mabubuhay na kasama niya. Kung ikaw ay maniniwala kay Jesus ngayon, ay maaaring makapunta ka rin sa langit. Ang krus ay nagpapaalaala sa atin ng kamatayan ng Panginoong Hesus.
Siya'y hindi nagkasala subalit handa na mapako at mamatay sa krus para sa atin. Ito'y ginawa niya upang akuin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Matapos siyang mamatay, ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Siya ay handang tumulong sa mga taong susunod sa Kanya. Kung tayo magsisisi at maniniwala sa Panginoong Hesus, ang ating mga kasalanan ay mawawala. Ang Kanyang Espiritu ang tutulong sa atin upang sumunod sa Diyos at makasama natin sa langit magpakailanman. Sinabi ni Jesus na may 2 daan, isang malawak na daan at isang makitid na daan. Ang bawat tao ay nasa malawak na daan na patungo sa kaparusahan. Ito'y sa apoy na hindi namamatay. Sino mang taong mananampalataya at susunod kay Jesus ay magkakaroon ng pagkakataon na siya ay tutungo sa makitid na daan. Ang makitid na daan ay patungo sa buhay na kasama ng Diyos. Nais ba ninyong maniwala kay Jesus? Sabihin ninyo sa Kanya, Panginoon, ipinahayag ko sa iyo na ako ay makasalanan. Ako ay naniniwala na ikaw ay namatay sa krus upang akuin ang kaparusahan para sa aking mga kasalanan. Jesus, patawarin mo ako at linisin mo ang aking puso upang ako ay manahan na kasama mo. Maraming salamat, Jesus. Amen. Kung ito ang sasabihin niyo kay Jesus, kayo ay magiging anak ng Diyos at ang Diyos ay magiging ama ninyo. Kung tayo ay maniniwala na ang Panginoong Hesus ay namatay upang akuin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan, tayo ay mapapatawad mula sa ating mga kasalanan. Sa gayon, matatawag natin ang Diyos na Ama sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at tayo ay Kanyang anak. Nais ng Diyos ang bawat tao sa bawat tribo at bawat bansa na sumunod sa Kanya. Nais ng Diyos na ikaw at ako ay maniwala sa Kanyang anak na si Jesus at maging anak ng Diyos. Sa larawang ito ay makikita natin ang Panginoong Hesus na nakikipag-usap sa isang relihiyosong lalaki na ang kanyang pangalan ay Nicodemo. Ang Panginoong Hesus ay nagpapaliwanag na kailangang magbago tayo upang makapunta sa langit. Ang banal na Espiritu lamang ang makapagbabago sa atin. Hindi natin mababago ang ating mga sarili sapagkat tayo ay nagkasala. Kung ipapahayag natin na tayo ay makasalanan, at maniniwala na maaaring hugasan ni Jesus ang ating mga kasalanan, ay gagawin ka ng banal na Espiritu na bagong nilalang. Kung ihilingin mo kay Jesus na patawarin ka sa iyong kasalanan, gagawin ng banal na Espiritu na ikaw ay bagong nilalang. Ang Espiritu lamang ng Diyos ang makapagbabago sa iyo. Matapos na mamatay si Jesus at mabuhay na maguli, siya ay muling umuwi sa langit. Matapos nito, ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay nagsama-sama at nakipag-usap sila sa Diyos. Bigla na lamang bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos sa bawat isa at binigyan sila ng kapangyarihan na magpahayag sa mga tao ng tungkol kay Jesus. Ang banal na Espiritu ang kanilang naging katulong upang maunawaan nila ang salita ng Diyos at gumawa ng mga bagay na kaaya-aya sa Diyos. Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Diyos, ay ibibigay naman ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu na siya ang tutulong sa iyo. Bago maniwala ang isang tao sa Panginoong Hesus, siya ay katulad na isang tao na lumalakad sa kadiliman na walang liwanag. Matapos tayong maniwala sa Panginoong Hesus, katulad natin ang mga tao na lumalakad sa liwanag, sapagkat ang banal na Espiritu ay laging handang tumulong at ipakita sa atin ang daan ng Diyos sa tulong ng banal na kasulatan.
Ang isang tagasunod ni Jesus ay kailangang mamuhay ng ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang isang tagasunod ni Jesus ay hindi nakikiapid, hindi nakikipag-away, hindi magnanakaw, at hindi sasamba sa Diyos-Diyusan o sa espiritu ng mga taong namatay na. Ang isang tagasunod ni Jesus ay tinatawag na mananampalataya o isang Kristiyano. Ang isang tagasunod ni Jesus ay kailangang mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang isang Kristiyanong lalaki ay kailangang mahalin niya ang kanyang kabiyak. Ang isang Kristiyanong babae ay dapat na igalang ang kanyang asawa. Ang mag-asawa ay kailangang magtulungan. Kailangang alagaan nila ang kanilang mga anak at turuan sila tungkol kay Jesus. Ang Diyos ay nagtuturo at tumutulong sa mga mananampalataya na umiibig sa kanyang mga kaaway. Sa pangalawang larawan ay makikita ninyo ang isang lalaki na tumutulong sa isang tao na galing sa kaaway nilang tribo. Ang isang mananampalataya ay kailangang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, kahit pa sa taong gumagawa ng hindi mabuti sa kanya. Sa larawang ito ay makikita ninyo ang dalawang mananampalataya na sinusunog nila ang kanilang Diyos-Diyosan at anting-anting. Ang isang mananampalataya ay sumasamba lamang at humihingi ng tulong sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa mga mangkukulam, Diyos-Diyosan, sanggalang o mga espiritu ng mga taong namatay. Sa larawang ito ay makikita ninyo ang isang taong inaalihan ng masamang spirito. Napuputol niya ang bawat lubid at kadena sapagkat ang masamang spirito na nananahan sa kanya ay malakas. Ang taong ito ay napagaling ni Jesus. Ang mga masamang spirito ay lumabas sa kanya sapagkat si Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa dyablo. Ang masamang spirito at kahit na ang Satanas ay takot kay Jesus. Siya ay anak ng Diyos. Huwag kayong sumamba sa masamang spirito. Kung ikaw ay binabagabag ng mga masamang spirito, ay maaari mong hingin na paalisin sila ni Jesus. Nais ng Diyos na susunod ang mga tao sa kanyang salita. Ngunit sa larawang ito ay makikita natin ang isang tao na dinadaya ni Satanas. Hinahandugan siya ni Satanas ng maraming pera, magagarang mga damit at iba pang mga bagay upang ang mananampalatayang ito ay hindi susunod sa salita ng Diyos. Ngunit hindi ito ang kailangan ng mananampalataya. Nais niyang sumunod ka kay Jesus. Nais mo bang laging susunod kay Jesus? Kung hindi ka sumusunod kay Jesus, ay hilingin mo na patawarin ka niya at linisin sa iyong kasalanan. Sa larawang ito ay makikita ninyo ang isang kabataang lalaki na maraming kasalanan. Sinayang niya ang pera na ibinigay ng kanyang ama sa mga babae, pagsusugal, at binigyan niya ng kasiyahan ang kanyang sarili. Noong wala na siyang pera ay nawala na rin ang kanyang mga kaibigan. Siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan at bumalik sa kanyang ama. Humingi siya ng kapatawaran at dahil sa pag-ibig ng kanyang ama, siya ay pinatawad at tinanggap na muli. Kung tayo ay magkakasala, kailangan magsisi tayo at tumalikod sa ating kasalanan at ipahayag ang ating mga kasalanan kay Jesus. Mahal tayo ni Jesus at siya ay namatay upang alisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng mga tao ay maaaring magkasakit. Kung ikaw ay may sakit, manalangin ka kay Jesus.
Humingi ka ng tulong kay Jesus at hindi sa mga albularyo o espiritu ng mga namatay. Si Jesus ay higit na makapangyarihan. Kung ang isang tao naniniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay, ang kanyang katawan ay ililibing, ngunit ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit, sapagkat ang kanyang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoong Jesus. Ngunit ang taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesus ay mapaparusahan sa impyerno, sapagkat siya ay makasalanan pa. Kung hiniling mong alisin ni Jesus ang iyong kasalanan at hayaan mong baguhin kaniya, hindi ka kailangan matakot sa kamatayan. Kukunin ni Jesus ang kaluluwa mo sa langit. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay may sariling gawain. Ang mata ay para sa paningin, ang bibig sa pagsasalita at pagkain, ang tainga sa pakikinig. Kung ang isang bahagi ay may sakit, ang buong katawan ay makakaramdam din ng sakit. Sinabi ng Diyos na ang lahat ng mananampalataya ay bahagi ng isang katawan. Ang bawat tao ay may sariling gawain. Halimbawa nito ay pag-awit, pagluluto at pagtuturo sa iba. Ngunit ito ay dapat gawin ng bawat isa para sa Panginoong Hesus at upang matulungan ang iba pang mananampalataya. Hindi dapat sabihin ng isang mananampalataya na higit na mahalaga ang kanyang gawain kaysa kapwa niya mananampalataya. Ang bawat bahagi ng katawan ay kailangang mag-ibigan at magtulungan sa bawat isa. Itinuturo ng Diyos na makakabuti para sa mga mananampalataya ang magsama-sama upang manalangin, umawit at sumamba sa Kanya. Ang buong katawan ng mananampalataya ay tinatawag na simbahan. Kailangang mayroong panahon sa pagpupulong at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kailangan din na may panahon sa sama-samang pakikipag-usap sa Diyos at panahon ng pagbibigay ng handog para sa gawain ng Diyos. Si Jesus ay nagpunta na sa langit, ngunit isang araw siya ay babalik na muli. Pagbalik niya, ang lahat na naniniwala sa Kanya ay dadalhin sa langit. Kahit pa ang mga mananampalataya na namatay at nabuhay na muli. Ngunit ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus ay maiiwan at mapaparusahan sa apoy. Kayo ba ay handang pumunta sa langit ngayon kung darating ang Panginoong Jesus? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang sanga na hindi nagbubunga ay puputulin at susunugin katulad ng nasa larawan. Inaasahan natin ng isang puno ay magbubunga at gayon din ang mga naniniwala kay Jesus. Umaasa siya na ang isang mananampalataya ay magbubunga. Ang ibig sabihin nito ay tutulungan ka ng banal na espiritu na magpapakita ng pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, pagpipigil sa sarili at kusang loob na pagtulong sa kapwa. Ang lahat ng mga ito ay bunga ng banal na espiritu sa buhay mo. Ang isang tao na naniniwala kay Jesus ay higit na mabuti ang kanyang buhay kaysa noong hindi pa siya nananampalataya. Sinabi rin ni Jesus na kailangan sabihin ng bawat mananampalataya ang tungkol sa Diyos. Kailangan sabihin natin na ang sino mang magpapahayag ng kanyang mga kasalanan at maniniwala kay Jesus ay mapapatawad at magkakaroon ng bagong buhay. Sa larawang ito ay makikita ninyo ang isang mananampalataya na sumusunod sa salita ni Jesus. Ikaw, sasabihin mo din ba sa iba ang tungkol sa Panginoong Jesus? Ipaliwanag mo sa kanila ang mga bagay na napag-aralan mo na.